Isang magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa isa na naman pong episode ng Inklusyon. Kung saan tututok po tayo sa mga nakaka-inspire na mundo ng mga atleta ng Philippine Paralympic. Mula nang nagsimula ang Pilipinas sa 1998 Summer Paralympics sa Seoul, ang bansa ay naging tapat na kalahok sa pandaigdigang larangan na ito ng mga atleta ng may kapansanan. Ang mga Pilipinong atleta ay nagpakitang gilas, nakakuha ng 2 bronze medal ang makasaysayang pagtatanghal ni Miss Adeline Dumapong sa powerlifting noong 2000 at ang kahanga-hangang tagumpay ni Josephine Medina sa table tennis noong 2016. Bagaman wala pang gold medal ang bansa, ang tibay ng mga atletang ito ay tunay na kapansin-pansin. Sa episode na ito, hindi lamang natin tatalakayin ang kasaysayan at mga tagumpay ng Philippine Paralympic Movement, kundi aalamin din natin ang mga personal na karanasan at hamon na kinakaharap ng mga kahanga-hangang atleta natin. Makinig po tayo sa mga kwento ng tagumpay at tiyaga at pag-usapan po natin ang patuloy na pagsisikap upang mas mapabuti po ang suporta at pagkilala sa kanila. Bago natin simulan, nais nating pasalamatan ang mga Pilipinong atleta na nagpakita ng kanilang husay sa Paris 2024 Paralympics. Para sa archery, si Agustina Bantilok. Para sa athletics, sina Gerald Pete Mangliwan. Para sa wheelchair racing, at si Cindy Asusano para naman po sa javelin throw. Para sa swimming, si Ernie Gawilan at Angel Otom. At para sa taekwondo, si Allen Kiano Ganapin. Samahan niyo po kami habang kami ating ipinagdiriwang ang kanilang pambihirang paglalakbay at ang hindi matitinag na determinasyon na nagtutulak sa kanilang pagsulong. So para po i-introduce ang ating pong guest for today na isa rin pong manlalaro, akin pong ini-introduce sa inyo ang ating pong co-host, Dr. Gina Manalaysay. Good afternoon po, Doc Gina. Nakamute po kayo, Doc Gina. Paki-unmute po, Doc Gina. Nakamute pala ang magandang lola. Anyways, nasa inyo ako, Miss Jen. Magandang hapon, kahapon. 'Di ba? So, ayun, sa ating pong mga tagapakinig, mga ka-inklusyon, magandang hapon po sa ating lahat. Masyado po akong napaproud sa pag-i-introduce ng ating guest na manlalaro sa hapong ito, si Mr. Kenneth Christopher Tapia. Despite po sa kanyang life-altering incident at the age of 14, where a stray bullet found its way into his spinal cord, si Kenneth po, Christopher Tapia, ay nag-spend his next 5 months sa orthopedic ward. Ngayon, in the face po ng kanyang physical limitations, natapos po niya ang kanyang high school education at the National Orthopedic Hospital School for Crippled Children. Pero nakabasa ko po ito nang dumaan kami one time sa street na yon, and sabi ko hindi ba pwedeng palitan yung crippled children, di ba? So sabihin na lang po natin na children with disabilities, at nag-emerge po siya as first and honorable mention. Wow! Sa tulong po ng kanyang crutches, si Kenneth ay nakapagtapos din po ng financial management and accounting degree. So siya po ay na-discover niya ang kanyang pagmamahal sa wheelchair basketball at ni-represent na nga po ang ating bansa sa international stage. Si Kenneth po ay isang achiever. At hindi lang po ito sa workplace ha. As a bronze medalist in 2017 ASEAN Para Games and a silver medalist in 2022, he solidifies his status as a skilled athlete and a volleyball team player. Nito pong 2023 ay niled po ni Kenneth ang Philippine team in winning the silver medal in the men's 3x3
wheelchair basketball. Ipapaliwanag po niya ito mamaya. The final of the 12th ASEAN Para Games. Karagdagan po, his participation in the ASEAN Dream Corp, where the Philippine team secured third place, Kenneth not only exemplifies excellence in sports, but also brings honor to the nation. Ang journey po niya ay masasabing hindi personal triumph lang po o pansariling tagumpay sa mga kahirapan na kanya pinagdaanan, but isang testament to his exemplary work performance that transcends boundaries. So wala po siyang limit, no? From the corridors of the National Orthopedic Hospital School for Children with Disabilities to the international basketball arena, Kenneth is a reflection ng isang katatagan, kakayahang umangkop or mag-adapt sa mga sitwasyon and dedikasyon po sa kanyang kahusayan or commitment to his excellence. Magandang hapon po ulit. Let's welcome Kenneth Christopher Tapia. Thank you, Kenneth, for good afternoon. Okay, maraming salamat po, Doc Gina, sa pag-introduce sa ating pong guest for today. Sir Kenneth, kumusta po kayo? Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin dito sa Inclunasyon. Yan. Maraming salamat din po sir sa pagpapaunlak po ninyo sa aming paanyaya upang maibahagi din po yung inyong pong mga kaalaman at mga experiences po as a person with disability athlete. Sir, kasama din po natin ngayon at si Teacher Aisel, siya po ang ating sign language interpreter, and of course sa technical side naman po ay si JM. Sir Kenneth, mag-uumpisa na po tayo sa ating programa. So, can you tell us more about you, sir? Kumusta naman po kayo? Okay naman po. So, ako po si Kenneth Christopher Tapia po from Lipa City, Batangas po. Then, currently nasa Marikina po, Marikina City po. Bali, dito po ako nag-i-stay para po sa aking training. Tapos po, dito din po kasi malapit yung workplace ko po. Okay. Sir, as an athlete po, no, pwede niyo po bang ma-share po sa amin kung paano po kayo nagkaroon ng kapansanan? I mean, inborn po ba siya or na-acquire po niyo ito? Okay po. Bali, sa Lipa City po, kung saan po ako pinanganak, nung 14 years old po ako, nung November 2009, naglalakad po kami pauwi noon. Galing po sa aming tindahan. Sa tindahan po ng aming mga lola sa night market. Pauwi na po kami galing sa tindahan. Then, pauwi na po kami, naglalakad po kami. Then, currently po meron po kaming narinig na putok that time. Kumbaga, hindi po namin ito pinansin since sanay na kami makarinig ng mga ganong putok sa amin. Yung mga panahon na iyon. Then, siguro mga ilang seconds lang na simula nung narinig namin yung putok, bali, bumagsak po yung lower body ko. Then, kumbaga conscious po ako noon, alam ko lahat nung nangyari. Kumbaga, tinatry kong tumayo. Kumbaga, yung lower part ay paralyzed na, then yung upper body ko po is nakatayo pa. So, tinatry ko po nung that time na tumayo sa kaso hindi ko na talaga maigalaw yung mga pa ako that time. And dinala po ako sa pinakamalapit na hospital. Then doon po na nalaman na naman pala po ako ng bala sa aking likuran sa spinal cord injury. So doon ko lang po nalaman na na-paralyze po yung pa ako that time nung nabaril po ako. So yun, parang ligaw na bala po yung nangyari. Ligaw na bala, sir. Okay. So, anong taon yun, sir? How many years na po kayo na? Bali, nangyari po yun November 2009. 2008. So, kumbaga na-acquire nyo, sir, yung ilang taon kayo nun, sir? Bali, 14 years old po. 14 years old. So, teenager kayo, sir. So, paano nyo po natanggap ito? And then, paano po kayo sinuportahan ng pamilya ninyo po nung nangyari po yung sitwasyon?
siyempre po nung una, mahirap para sa akin that time. Siyempre, bata ka pa nun, 14 years old pa ako nun. Kumbaga, hindi ko pa nga alam kung saan pupunta yung buhay ko nun. Then, nangyari sa akin yon. Then, at first talaga, hindi ko alam, kumbaga, ang hirap tanggapin since yung, dati ako nakakalakad. Then, naging, ako, person with disability. So, ayun po. So, sobrang hirap po ng transformation from, person without disability, then person with disability. So, sobrang hirap po at una na tanggapin. Mabuti na lang po nandyan po yung family ko, yung mama ko, mga kapatid ko, na sinuportahan po ako na kaya ko pang bumangon. From dun sa pagkabagsak ko na yun po. How about, siyempre sir, nag-aaral kayo nun, no? Paano naman po yung suporta din ng inyong school sa inyo pong pag-aaral, yung mga adjustments? Bali, nung na-discharge na po ako sa orthopedic pagkatapos po ng 5 buwan. Bali, umuwi po muna ako ng Batangas siguro mga 2 buwan para magmuni-muni. So, then I decided po na pumunta po ng Maynila para ipagpatuloy yung aking pag-aaral. Then meron pong nag-alok doon sa akin nung isang doktor din. Meron po kasing homes na foundation doon sa around the hospital po ng Philippine Orthopedic Center. Kung tawagin po is Bahay Mapagmahal. Then doon po ako nag-stay nung high school po ako hanggang makatapos po nung high school. Then nung college po ako, lumipat po ako ng dormitory sa Cubao po. Foundation din po ito na kung naman po ang tawag sa kanila is Bahay Biyaya po. Sa Bahay Biyaya. Then yung yung nag-aral po sa TIP sa Cubao po. Bali doon ko po talaga naranasan yung mga challenges ko since noong high school po kasi ako, yung mga classmate ko po is mga person with disability then person without disability. Kumbaga halo po. Then nung nag-college po ako, doon po talaga nasubukan yung yung determination ko sa pag-aaral. Na since regular school, kumbaga nakipagsapalaran ako sa kumbaga sa mga person without disability. Ipagsabayan din talaga kayo, sir. Po ako lalo na yung building po is hindi po siya accessible para po sa mga mahirap po. Mahirap. Talagang tinaga ko po yun ng 4 na taon para lang po makatapos. So, kumaga yung transportation, lalo na sa transportation, then pagpunta mo pa sa school is hindi din accessible. Kumbaga, kung ako ay isang person with disability na naka-crutches, then sasakay ako ng LRT din ng mga jeep na hindi pahirapan. Kumbaga, alam naman po natin yung mga jeep dito, hindi ka madaling sumakay. Then yung mga LRT, MRT dito is always sira yung elevator. So, yung aasahan mo sa kumbaga talagang tsatsagayin mo talaga kung gusto mo talagang makatapos at kung may pangarap ka sa buhay, talagang susungin mo talaga lahat ng hamon ng buhay. Ayun po. Yeah, tama. And nabanggit nyo yung mga home or center na tinuluyan po ninyo. So, I've been, dyan ako nag-i-stay kasi sa Bahay Biyaya kapag may mga conferences sa Manila. So, siguro shout out din po sa ating pong mga kapatid, mga friends sa Bahay Biyaya sa May Cubao. Yan. So, Doc Gina, baka may gusto kang itanong? Yeah, susundutan ko lang yon. Yung sabi mo naka-crutches while you are studying at inaccessible nga ang TIP or TUP? TIP po, TIP-QC po. Okay. Hindi mo ba kinausap mismo ang dean kung paano yung reasonable accommodation na pwede nilang gawin sa'yo na para mabawasan naman yung struggle having your disability? Ang pagkakatanda ko talaga that time po, nakausap ko po yung dean that time na paano po, kasi po yung talagang naka-structure na yung building nila. So, ang maaari na lang yung sa mga courses ko kung pwedeng ibaba yung iba. Na nangyari naman po yung ibaba yung iba. Then yung iba talaga hindi mo maiwasan na
nasa third floor talaga, tapos fourth floor, mga ganun po. Pero may mga instances po na yung ibang courts nasa ibaba po ng building. Oo nga. Dalawang crutch po ba yung ginagamit ninyo, sir? Ang crutches ko po yung love strand, yung sa lang po, alright. sa hand lang po, yung wala po sa kilikili. Sige, go ahead, Doc Gina. Miss Jan, what about yung tawag dyan, bullying? When and where did you experience this? Did you experience it while studying? Hindi naman. Siguro po nung high school ako, nung at first ako na yung nagkaroon ng person yung pagkakaroon ka ng person with disability. So nung parang pag natutumba ako, parang then pinagtitingin ako ng tao, tapos meron ako that time talaga na may nambully sa akin that time yung high school ako. Then yun nga po, nung sa labas na po yun ng school, so hindi po maiwasan yung mga bata na na tutuksoin ka na pilay ganyan po. Then nung nag-college po ako, siguro po naging immune na lang po ako na hindi naman po sila makakatulong sa akin para makatapos. So kumbaga, ginawa ko na lang silang inspiration para makatapos ako at para labanan yung buhay. Kasi hindi naman po sila yung nagpaparal sa akin eh. Yeah, mahirap talaga, no? Ako nga, just to share lang din, ako nga nun tinatakbo pa ng mga kaklase ko yung crutch ko, ginagamit nila pababa. Nasa third floor ako. Ganon ka nung bullying. But then yun, thank God, yun nga, nagiging immune na rin tayo, no? With that situation as we grow older. So, sir, aside, bago po kayo naging athlete, nag-work din po ba kayo? May naging job po kayo before nag-focus po kayo sa sports? Yung bago po kasi ako naging athlete, nag-aaral pa po ako noong 2013 nung nag-umpisa po ako na ma-introduce po sa akin yung wheelchair basketball po. Bali noong 2013 po kasi meron po akong kasamaan sa dormitory na person with disability na siya, representative ng Quezon City. Kumbaga, that time po, inalok po niya ako na maglaro ng basketball, na itry yung wheelchair basketball. Nung that time naman po, umuo ako na okay, sige, itatry lang na. Then, nag-compete po kami sa national games na representative po ng Quezon City sa Laguna noong 2013. Then, that time po pala, merong mga coaches na Philippine coaches na nagmamasid doon. Then, that time po na, kasi since bata pa po ako noon, bali kinuha po ako noon sa under 23 youth division na para siguro July yung yung national games, then mga bandang November meron pa lang under 23 na binubuo yung si Coach Vernon na para sumali sa under 23 sa Malaysia that time. So isa ako sa naging representative that time ng 2013, pero after nun in-stop ko yung paglalaro ko ng basketball kasi ang focus ko talaga simula nung lumuwas ako ng Maynila is i-pursue ko yung pag-aaral ko na makatapos talaga ako. Then nung 2016, yung 2015 na papunta sila coach ng Singapore, bali chinat niya po ako na ulit kung gusto ko ulit mag-tryout sa men's team na ito. Kumbaga ito yun na yung pinaka men's team ng wheelchair basketball po. Then noong 2016 po, mga January, nag-decide po ako na mag-tryout ulit sa wheelchair basketball since yung nag-aaral na po ako noon kumbaga patapos na po ako ng college noon, kaya naisipan ko po na i-take yung opportunity ko since patapos na ako ng pag-aaral. Then yung mga bandang May po, isa po ako sa napili bilang representative po ng Pilipinas sa Dubai. Kumbaga doon po nagsimula yung career ko sa wheelchair basketball from 2016 up to present. Then meron po akong trabaho. Nagsimula po nung May ng 2016 po sa Atrip po, sa isa po itong non-profit organization sa Atrip, kumbaga po sa nagtuturo po ng mga technology po sa mga visually impaired, then sa other disability. Yun po. Up to now po, yun po yung trabaho po sa isang private organization po, sa non-profit organization. Atrip po kung tawagin po.
Atrib. So part ka ng Atrib sa ngayon. Alright, partner po natin ng Atrib in terms of information technology. Sir, I just wonder, nung wala ka pang disability, mahilig ka na mag-basketball? Nung time po talaga nung wala akong disability, naglalaro po ako ng basketball. Pero hindi talaga ako ganun kahilig. Mahilig din po manood ng basketball, pero yung naglalaro po, paminsan-minsan lang po na naglalaro. Kumbaga, yung time po nun, di ko po alam kung ano talaga yung sports ko. Kumbaga, kung anong laro nung bata ako, naglalaro ako. Kung naglalaro po namin basketball, baseball, kasi nung sa province po, lahat po nandiyan yung sports sa mga po. Wow. So kumbaga yung sagot mo na sige try lang, naging ano mo na siya, naging talagang focus mo na siya, nagkaroon ka na talaga ng interest kasi naipadala ka na agad sa ibang bansa, di ba? Parang nakita ko kanina yung pinakita Finash sa Pattaya, sa Thailand yun, di ba sir? Tama po ba? Opo, sa Thailand po. Yeah. Anyway, so nung habang kinikwento nyo sir, nakita ko po yung parang kumbaga parang may doubt ka din na itry lang and then nakita mo na may future ka, parang nakita mo yung nandoon meron ka palang talent and skill on the sports. Kasi hindi naman po natin alam na kumbaga ito palang sports na to yung makapagpabago ng buhay mo, then isa doon sa kumbaga nung wala pa po without disability pa ako, di ko pa alam kung saan tutungo yung buhay ko. Yun pala nung nagkaroon pa ako ng nagkaroon ako ng disability. Ngayon ko pa na-representa yung Pilipinas. Kumbaga hindi po natin alam kung ano talaga yung takbo ng buhay natin. Kumbaga kung ano po yung dumating na opportunity, lagi ko lang po tinitake. Kumbaga take the risk lang po. Yeah, tapos yung kumbaga yung mga nagiging sitwasyon natin na mga person with disability, no, yung pala itinatrack na pala tayo doon sa isang profession natin, no, mas ikagaganda pa pala ng buhay po natin. So thank you for that, sir. Ang gaganda ng kwento nyo kanina, no, yung naging experience po ninyo, how joyful you are, joining the athletes representing the Philippines. Syempre yung prestige, no? Yung fame din, ganun din. Siyempre, nire-represent mo yung Philippines. Sir, when was the time na parang nagkaroon ka rin ng struggle? I mean, as an athlete with disability, sir? Siyempre, nung nag-uumpisa pa lang ako, talagang may doubt pa rin talaga ako. No? Nung kahit na napili na ako as one of the players na magre-represent ng kung ano ba yung since tapos na ako na pag-aaral, ano ba yung ipe-pursue ko na ngayon? Kumaga, dati ang goal ko is makapagtapos. Ngayon ba, mag-take ba ako ng magandang trabaho? Then itutuloy ko ba itong basketball? Since yung dati po kasi, hindi pa ganun ka-support yung sa pagsalarangan ko ng wheelchair basketball, lalo na sa facility. Sobrang hirap pong umanap ng facility sa since ang international stage po ay ang facility po ng pinaglalaruan is mga tabla. Then nagte-training lang po kami sa mga bato po, hindi po siya wooden court, kumaga sa lang po, cement court. Kumaga ang hirap po mag-adjust pagdating po sa international stage. Kumaga yun po. So, yeah. And at the same time, no, kasi nakita ko kanina yung mga wheelchair na ginagamit ninyo talagang customize siya for basketball purposes. Ano yun, sir? Pinobide din po ba sa inyo yun? Well, nung nag-umpisa po ako sa wheelchair basketball, meron po akong konting naipon sa akin. Kumaga, meron po akong naipon para sa sarili ko. Then, nung nag-umpisa ako sa basketball, yung sa basketball po kasi, kailangan mong fit sa'yo yung wheelchair mo para yung makapaglaro ka po ng ayos, makapag-training ka po ng ayos. Kasi pag hindi po fit yung wheelchair mo sa'yo, hindi ka po makakapaglaro. So, nung time po yun, nagpagawa po ako ng sarili kong wheelchair para po training ng ayos, tapos makapag-tryout ng ayos. Kumaga, yung sariling expense ko po. Customize siya. Customized na wheelchair basketball. Then, dumating po yung 2019 po, luckily po, pinagawan po kami ng government kung saan yung customized na
wheelchair po na pinagawa po namin sa Japan. Kumbaga kasi yung sa wheelchair basket po sobrang importante po ng sizes po ng wheelchair. Dapat fit po sa iyo kasi yun po yung nagre-represent na paa mo. Kasi kung hindi po siya fit sa iyo, hindi ka po makakakilos ng ayos kasi kailangan din po sa wheelchair basketball is yung wheelchair skills, hindi lang tulak lang, kailangan mo din pong mag-improve or mag-training sa wheelchair skills po. So, pinagawa niyo pa sa ibang bansa, sir? Bali, may pumunta po dito na Japanese na na nagsukat po sa amin. Then, after po siguro ng ilang buwan isang taon siguro, na nagawa na din in-import po dito. Kumbaga dito na po binagsak sa Pilipinas. Magkano yung ganun, sir? Ballpark figure. Ang sa customized wheelchair po namin, kakahalaga po ito ng 250,000 yung isang wheelchair pa lang po. Wow! Ang mahal pala niya. Hindi pa po yan yung pinaka-high na wheelchair na ginagamit namin. Kasi yung mga European na wheelchair, ginagamit po nila is yung yung sobrang gaan yan ang wheelchair. Kumbaga ang ginagamit po namin ngayon is 12 kilo na wheelchair. Then, kumbaga mas okay na po yun kesa po doon sa pinakaunang ginagamit namin na bakal na gawa dito sa Pilipinas. Kumbaga yung pinagawa po sa Japan is 12 kilo na po yun. Then, pero may mga height na na equipment doon. Kumbaga yung gitna po niya is carbon na. Kumbaga tumitimbang lang po ito ng mga 5 kilo. So yung din po, sobrang laking bagay din po ng meron kang wheelchair. Kasi yun po yung isa sa mga equipment na para po sa at yung customized na yun na galing sa pinagawa sa Japan is funded po siya ng government po natin. Yes po, funded po ng government. So ilang team kayo, ilang members kayo sa team 6 or 12 din po? 12 po. 12 din po. So 12. Yes. At least very good naman ng ating government at sinuportahan po nila kayo doon. Kasi importante na magaang dahil yung kilos nga ninyo, no? Yes po, para po maka-compete po kami na hanggang 4th. Kasi sobrang, kung magabigat po kasi yung wheelchair mo, kumbaga habang patagal yung laro ng isang game, kumbaga bumibigat yung pakaramdam mo. Yung pagtulak. Yeah, go ahead, Doc Gina. Thank you, sir. Gusto ko na itanong sa kanya yung una mong pinagawa, bali it came from your own pocket. Hindi pa yun from the government. Yes po. Kumbaga nung from 2016 po, then up to bago dumating nung 2019 yung wheelchair, own expense po namin yung mga wheelchair namin na ginagamit sa international competition na kumikilo po ng mga 20 kilos pataas. Kaya sobrang bigat po. Pero that time po nagko-compete na po talaga kami nagpe-place na kami kahit hanggang bronze. Kumbaga makikita po doon na lumalaban kami kahit sobrang bigat ng wheelchair namin. So, kumbaga kahit yun nga, mabigat, 20 kilos, nananalo na rin kayo noon. Kasi noong 2017 po, yun po yung gamit ko. Okay. Nung nag-bronze medalist po kami sa Malaysia, sa Kuala Lumpur noong 2017. Kumbaga yun po yung gamit namin. Yung mga bakal na gawa ng Pilipinas. Gawa pa ng Pilipinas. Parang naging way ba yun, sir, nung nanalo kayo na bigyan kayo ng mas magagaang na klase ng wheelchair? Siguro po. Siguro. Kumbaga nag-invest muna kayo on your own. Apo. Okay. Sige po. So, yes. Yeah. Sir, nabanggit nyo na nakakasali na kayo sa mga international competitions. Paano po yung preparation na ginagawa ninyo like for the training since group po kayo and may nababanggit kayo kanina na challenge yung kung saan kayo magte-train. Can you share with us po, Sir Mark? Bali, nung meron po talaga, nung hindi pa po pandemic, meron po kaming sponsor na siguro, hindi pa po, before the 2017 na event po sa international, talagang nagte-training lang po kami sa cement court, kumbaga din. Pagdating po ng international, sobrang laking adjustment. Then after po noon siguro narinig naman po kami. Then
ng government para paggamit yung facility. Then dito po kasi sa Pilipinas sobrang hirap po para po sa mga wooden court na ipagamit sa amin yung kanilang facility kasi po magagasgasan po yung wooden court since mahal po yung wooden court. May hindi po namin sure Kumbaga kung iniiwasan ipagamit. nila ipagamit. Opo. Meron pong nag-sponsor po sa amin after po nung 2017 yung Chooks to Go, then Gold's Gym po, yun po yung nag-sponsor sa amin na sa wooden court. Pero nung after po ng pandemic, nawala na po yun. Kasi po parang nalugi po ata yung pinagtitrainingan namin sa Mandaluyong na wooden court. Parang nagsara po yung pinakano po. Then ngayon po, nagtitraining po kami sa dito po sa Marikina, cement court po ito. Kumbaga, siguro po mga 2 months, 3 months, meron. Sana nag-ano siya, experience ng wooden court sa Santa Lucia Mall, sa taas po. Siguro po mga 3 months before the competition, doon na po kami nagte-training para po magamay po namin yung wooden. Kasi iba po yung tulak sa cement court sa wooden court po. So Miss Jen, sundutan ko lang yung sabi niya. Ilang days or 1 month ba kayo, halimbawa there's a competition, papunta kayo ng abroad, ilang weeks ang preparation nyo? Kasi syempre sabi mo nga, iba yung ginagamit na flooring dito compared there. So yeah, paano kayo nakaka-adapt nun? Bali, naman po, tuloy-tuloy po yung training namin kahit sobrang tagal pa po ng competition. Kaso po, ngayon po, katulad po ngayon, 2026 po yung sunod namin na competition, yung SEA Games po. And ngayon po, nagte-training lang po kami sa cement court. Kumaga, since wala pa pong fan, cement court, kumaga sa mga bato po. Then, siguro po, from the previous experience po, siguro po 3 months before the competition, doon pa lang po kami magtatabla, kumaga sa wooden court. 3 months before. So, dapat pala, ang government sana natin, meron din talagang facility, na intended para sa ating mga basketball players na athlete with disabilities. Kasi, kumbaga, kung saan-saan pa kayo naghahanap, sir, ng area. Kasi meron mas naman maganda po, na bagong gawa sa Pasig sa barracks na wooden court. Hindi ko lang po sure kung bakit hindi po kami doon nakakapaglaro. Hindi ko lang po masabi kung bakit po. Government facility po yun, sir? Yes po. Kumaga sa Philippine Sport Commission po mismo. Sige, i-request natin yan. Yan, shout out po sa ating mga friends from the Philippine Sports Commission. So, narinig po natin ang request ng ating pong guest. And hopefully po na maipagamit po sana yung facility na yan para sa ating mga athlete with disabilities. Ayan, sir. Anyway, thank you for sharing those stories po ninyo. Meron lang din po kaming iba pang gustong malaman din, sir. And I think ang audience din po natin, excited din po. Actually, marami tayong ngayon, audience. Shout out po sa ating pong mga friends from Botolan, Zambales, and also from Makati. Yan. Shout out po sa inyo lahat. Thank you for watching. And thank you for always tuning in dito po sa Inclunasyon. Sir, aside from basketball, may iba pa ba po kayong competition na nasalihan? Anong categories po? Can you share with us po, sir? Wala po. Talagang wheelchair basketball lang po sa 5x5 tsaka po sa 3x3. Talagang basketball user lang talaga. Basketball lang po talaga. Okay, sir. So how about ibang competition, more on sports ka lang talaga, sir? Yun lang talaga yung naging focus mo na since nung sumali ka. Alright, sige po. Kapag po ang ating bansa ay pine-present ninyo sa competition, so ano yung pakiramdam, no? I mean, di ba, pag very proud ka, dala-dala ang ating flag, no? Yung ating flag ng ating bansa. So, ano yung pakiramdam? Nakaka-pressure ba? Kasi nasubukan ko ding mag-compete pero sa skills competition. At alam mo yung, may pressure talaga. Halos lagnatin ka nga kasi parang iniisip mo kailangan mong manalo, dala mo yung
yung ano ng Pilipinas, kumbaga nire-represent mo yung Pilipinas. So how does it feel? How's the pressure? Siyempre po, nakaka-pressure din po talaga na mag-represent. Siyempre, naano po nila yung kung ano po yung magiging output ng from the competition. Siyempre, isa sa mga nakaka-proud din na isa ka sa mga dinadala mo yung bandera ng Pilipinas kasi hindi po lahat ng atletang Pinoy o mga gustong-gusto nilang may representa yung bansang Pilipinas. Kaso ilan lang po yung nakakagawa. Kumbaga, kung ikaw po yung lumalawak sa ibang bansa, sobrang nakaka-proud po na i-represent po yung Pilipinas. And I'm sure proud na proud din yung family mo, sir, no? Ang yung mga loved ones. So, kung kailang nagkaroon ka ng disability, doon ka pa mas naging famous, kumbaga, sir. Tama po ba? Hindi naman po famous. Ayan. So, Doc Gina, baka may gusto kang itanong? Meron talaga, kanina-kanina pa. Yung tungkol, eto na yung hot issue. Yung tungkol sa, meron lang ako sandaling babasahin, yung sa pagiging parity o yung equality. Can I put it in now, Miss Jen? Sige, ganito na lang. For ng time din, Sir Kenneth. Actually, may mga, even sa mga athletes na wala ring disability, concern din talaga din yung support din ng ating government pagdating po sa mga nananalo na mga athlete natin sa competition. Sa inyo, sir, how's the, for example, nanalo po kayo, ano po yung mga support din na natatanggap po natin from the government? Meron naman pong incentives na nakukuha from the government. Ang lang po is yung nakukuha po ng athletes without disability is half lang po yung nakukuha ng ng mga person with disability sa Paralympics po. Katulad po ngayon, kung sakaling pong may mag-gold po sa Paris na Paralympics po sa ngayon po is ang makukuha lang po nila sa government is 5 million. 5 million. At least without disabilities, 10 million po yung nakukuha 10 million. Sa Olympics. Okay. So, kumbaga ang ating pong panawagan kung maaari po sana ay pantay, no? In terms of incentives. Tama po ba, sir? Yes po. Ang alam ko po isa po si Bongo po yung isa sa mga naglalakad po ng equality para po sa mga incentives. Okay, sir. Yeah, How about, sige, go ahead, Gina. Hindi kasi gusto ko lang ituloy ito, yung meron kasing sports law professor, the name is Attorney Al Agra, na pinupush nga na pag-iisipin mo kasi, we as having the disability, di ba, meron tayong limitations in movement and we need a lot more compared to persons without disability, di ba? O yung mga athletes without disability. So sana nga, itong 11690, am I right? The RA, Republic Act, is ma-amend. O tama, 10699 Republic Act for the athletes is ma-amendahan siya in such a way na yung parity or yung equality is magawa ng ating gobyerno. At susuportahan natin kayo dyan, Kenneth. Yes, again, thank you, Miss Jen. Yeah. So, yun lang naman yung panawagan natin, no? Yung fair din, no? Kasi considering pa nga na meron pang mga pangangailangan ang mga athletes with disabilities compared po sa mga atleta po natin na mga walang kapansanan. Okay. Sir Kenneth, pakikwento naman po kung as national representative, kumusta po yung suporta din ng government like sa uniforms po ninyo, sa accommodation? How was it, sir? Can you share with us? Yung support naman po from the government, katulad po ng allowances, is nabibigay naman po. It depends na po sa level of allowances na sa category nyo. Then sa pagdating naman po sa dormitory, meron naman po sa Barak, sa Pasig or sa Rizal. It depends na lang po sa purchase nyo para po po sa inyo kung maano po sa letter kung
papapasukin po kayo doon sa barracks po. Kasi pwede naman po i-request yun na mag-dorm po kayo sa within the facility ng Philippine Sports Commission. Ayun po. So aside from those, sir, wala na pong ibang incentive or support ang ating government? Sapat na ba yun, sir? Sapat na po ba yun para sa inyo pong preparation? Siguro po from my side po kasi depende po kasi yan sa per category ng sports. Sa amin po talaga sa wheelchair basketball, ang kinakailangan talaga namin is yung facility ng paglalaroan namin na dapat talaga siya yung talagang standard, kumaga standard ng katulad po sa FIBA, yung kung saan kami dapat mag-training. Kumaga kasi syempre kung ano po yung training nyo, yun din po yung ilalaro nyo sa competitions. So sobrang need lang namin ng facility sa katulad po ng gym kung saan po kami magte-training. So yun po. Yeah, Miss Jen, yung katulad yan, di ba team kayo? Comprising of 12, right? Ngayon, meron ba dyan ibang province or municipalities na malayo dito sa NCR or majority of you nandito sa NCR? Meron po na talagang malayo po. Katulad po meron po kaming kasama na from Davao. Ngayon po naka-dorm po sila doon po sa barracks sa Pasig po sa Philippine Sport doon po sa area nila. Then ang training venue naman po namin is dito sa Marikina. Kumbaga araw-araw po gabi-gabi nagta-transport po sila from Pasig to Marikina para po makapag-training. Hindi siya provided ng government? The transportation. So nagko-commute sila? Hindi po sagot ng government yung sa transportation sa training po. Kumaga sariling meron naman pong yung iba may mga parang yung sa person with disability po na tricycle na ganun po. Then yung iba po may sasakyan. Yun po. Okay, na parang kinukuha na nga siya dun sa allowances given you. Yes po. Monthly allowances given you. Yes po. Okay. Miss Jen? Okay, ako naman, meron po ba kayong mga social insurances? For example, mga health cards na pinoprovide po sa inyo as an athlete po na nagre-represent ng ating pong bansa? Hindi pa. Sa parang wala po. Pero meron po mga medical na facility po yung yung Philippine Sport Commission kung saan pwede ka po pumunta. Yeah, kasi naisip ko lang din, Doc Gina, maganda din kung meron silang ganun. Dahil at least secured po kayo for, check up. Although may medical facility po kayo siguro, pero makakatulong siguro yun, kung meron po sila. Pag ganun wala po. Ang meron lang po yung mga facilities. Yeah. Napag-usapan din natin na nabanggit ko yun. Itanong ko na rin, paano po yung nutrition o food intake po ninyo? Ipino-provide din po ba sa inyo? May nutritionist po ba kayo? Meron po, pwede ka po mag-request ng nutritionist sa Philippine Sport Commission. Pwede ko po magpa-test kung gusto sa mga nutritionist. Pwedeng mag-request. So hindi siya automatic? Hindi po, depende pa rin po sa sa coaches kung magpapa-nutritionist po. Pero nung that time po na nasa barracks po ako, ang kagandahan po nun, may canteen pa po nun, yung hindi pa po pandemics. Since pag nasa canteen, pag may canteen po kasi, meron po doong nutritionist na nag-aano po ng inyong nutritions. Kumbaga kung ano po yung ini-intake ng bawat athletes. Ang nutritionist po yung bahala na nasa canteen po, yung magpo-provide ng food nyo. Oo nga. Kasi nawala na po yung canteen eh. Yeah, dapat yun dyan. Totoo lang. Oo, kasi request. Oo, kasi yung coach, di ba? Parang, hello, pag-usapan na nila yung prior para makondisyon nga yung katawan. Right? Kasi ang kagandahan din, 'di ba, ang ating 2 gold medalist Olympian, pinakita talaga kung paano yung preparation niya. Meron siyang nutritionist, meron pa nga yung parang therapist niya, 'di ba?
Yung Yeah. meron siyang OT yata, physical therapist, I don't know anong term sa kanya, pero siya yung nagche-check ng mga muscles ni Carlos Yulo. So I just wonder kung ang atin din pong mga person with disability athletes, lalo na physical Meron din activity ganun. importante na meron ding tumitingin sa kanila pagdating po sa ganong sitwasyon po nila. Kasi tayo na may mga physical disability po. Like me kasi polio ako polio yung sitwasyon ko. May tinatawag pong post-polio syndrome. So, dapat maging din po tayo doon, ma-check din at maalagaan din po yung lakas din po natin na natitira sa atin. At importante yun sa ating mga athletes with disabilities. Tama po ba, Right. Sir Kenneth? Yes po. Meron naman po sa barracks mismo po yung mga massage, yung mga Massage. yung mga kailangan po ng isang atleta nasa barracks po mismo. So kailangan po nasa barracks ka kung sakaling gusto mo po. So, hindi sa therapist, parang massage. Meron din po may mga therapies, may mga occupational therapy din. May po. kayo, may schedule na rin na naka-in-house Magre-request doon na sila. lang po ng schedule para po sa kanila. Magre-request. Kasi Galing. lagi po yung schedule. Pero I think ay hindi siguro hindi yan upon request. Dapat nakasama na yon doon sa Automatic. preparation talaga. Yeah. Hindi naman, kumbaga yung request po kung sakali po, nagpunta po ako ng Monday, magpapa-request lang po ako ng Wednesday kung gusto magpa-examine ng ng body. Kasi may mga, bawal yung walk-in po. Kasi madami pong atleta na May physical check-up kayo, sir? Regular physical check-up? Wala po. Kumbaga pupunta ka po mismo doon sa kumbaga doon sa barracks po para po magpa-examine. Kasi ang sa atin, parang prevention is better than cure. So, oo, parang regular check-up. Kasi minsan, ang physical na kalagayan ng tao, hindi mo agad hindi mo makikita, hindi mo mararamdaman, pero hindi ka na pala okay. Mas maganda siguro kung regular yung check-up. Kung talagang gusto din natin na pangalagaan yung health, and wellness and physical fitness pa rin ng ating mga athletes with At least, this. tsaka Miss Jen, na-amaze lang ako na kailangan nasa barracks ka pa. Di ba? Parang hindi ba po pwedeng in all aspect na siya, Kenneth? Is it not possible na tingnan na rin or siguro ilabi nyo na kahit wala sa barracks yung athlete, considering Philippine athletes sila, di ba? So matitingnan din tama yung sinabi ni Miss Jen on a regular basis. Hindi ko lang po sure kasi parang ang pagkakalam ko po dyan, kung sakaling magre-request po yung coaches na para po magpunta po mismo sa training nyo, yung yung mag-therapist or yung mga ibang need nyo na para sa conditioning po. Parang i-request per request po siya kasi per request po siya. Alright. Sir, may tanong ko lang, may organization din po ba ang mga athletes with disabilities? Ang alam sa PhilSpada lang po. PhilSpada. Yung pinaka-NSA po namin is yung PhilSpada po na nasa within the facility po ng Philippine Or Sports. yun na yung pinaka-organization po. Alright. Tanong ko na rin, sir, may age limit po ba para maging member of the basketball team? Hindi naman po, pero tingin ko po mas okay yung mas bata ka mag-umpisa kasi it takes years po talaga para maging wheelchair basketball skilled player ka kasi hindi to agad na kumbaga uupo ka lang ng wheelchair then magtututak sa court is hindi ganun po kadali since physical sport po ito, kailangan mo pagdaanan yung mga mahirap po na training. So yeah, from what age you are you will suggest? Mga ilang taon? From the youngest ng 12 years old up to kasi yung natatandaan ko po yung lumahok po kami ng 2013 sa Kuala Lumpur, Malaysia na under 23. Yung Japanese po na kalaban namin pala noon is 10 years old lang. Then after 1 decade, kumbaga 18 years old na po ako noon or 19. After 1 decade, naglalaro pa po siya sa under 23. Kaya sobrang lakas po nila. Kumbaga
kumaga from the youngest pa lang po, tinetrain na nila. So from the grassroots talaga ay sobrang importante. Kasi doon po talaga mag-evolve yung athletes po talaga. Katulad po ni Yulo, di ba po, nag-umpisa po siya from 7, Yeah, then bata pa. naging Olympic gold medalist po sa Olympics at the age of 24. So sobrang importante po kung bata ka po nag-umpisa, is mas magiging yung achievement po from the future po. Pag mas maaga po nag-umpisa, mas okay. Mas malaki, oo. Yeah, Miss Jen, meron sinasabi yung Philippine Sports Blind, you are asking for the association, right? So yung Philippine Sports Blind Association, so meron din yun. So, yun, And then organization siya ng mga blind athletes. Yeah, athletes, yes. Alright. Sir, may tanong po kasi, actually live nga po tayo. May mga questions din po from our audience. May nagtatanong po, kapag competition daw po ba, may kasama po kayong doctor or nutritionist Yes din po, or PT? meron po. Meron din po. Nice. Meron. Okay, nice. That's good. At least, Miss Jen, mag-shoutout ko lang yung ating meron dito, Sure. meron palang fan si Teacher Aisel, ang ating Mga sign language supporters. interpreter, yes, from Barangay Pembo. Ayan, hi! Si siya, Ray Delia Lotelia. Yeah, may watchers, may viewers din po tayo from Baguio City. So, shout out po kay Miss Nicole Alexi Gabol. Yeah. Thank Sir, if you. you don't mind, ilang taon na po kayo ngayon? 29 po. 29. At meron ka din bang Chloe ng buhay mo, sir? Kung si Carlos Yulo ay meron siyang Miss Chloe. Ikaw, sir, meron po ba? May girlfriend po. Ayan, Yeah, sorry po sa ating mga okay. viewers. My girlfriend na po ang ating pong guest for today. Ayan. Another question po, sir. What is the qualification standards to be an athlete? Tingin ko po para sa akin, kung ano po yung passion nyo, dun po kayo. Kasi kung hindi nyo po passion yung paglalaro ng isang bagay, katulad ko po ng sports, hindi po kayo magtatagal. Kung wala po sa puso nyo yung ginagawa nyo, hindi po kayo magtatagal sa isang sports. Yun po. Tama din naman yun. At kahit hindi rin sa sports, no? Kailangan talaga sa lahat ng ginagawa po natin, may puso, may passion po tayo para hindi po tayo kaagad mapagod. Ayan. Pwedeng magpahinga, pero hindi pwedeng mapagod. Yun po. So, sir, isa na lang, sorry, Miss Jen. ah, In your honest opinion, sapat na ba yung naibibigay ng ating gobyerno? Yung support for the athletes with disabilities, or marami pa talaga bukod sa sinabi mo kanina, yung court, yung facilities, in terms of giving the allowances, Tingin ko po it depends po sa category po ng sport. Pero po sa aming sa team sport po sa wheelchair basketball, siguro po ang dami po namin talagang kailangan pa na support from the government. Then lalo na po doon sa allowances na kasi may konting issue po kami doon, then parang part lang po doon na ayun po, kumbaga kailangan po ng request from our coaches po. Kumbaga hindi po kasi equalize yung sa team sport. Sa team sport, kumbaga sa mga individual sport po. Mas mahirap po yung sa team sport pagdating po sa support. Yeah. Okay, thank you, Miss Jen. Yeah, Sir Kenneth, itatanong ko lang po. Paano po yung meron din po ba kayong parang part din ng program, for example, preparing younger generation ng mga team for basketball? Kasi, aminin din natin na as we grow older, hindi na rin natin kakayanin yung sports na basketball. Meron po ba tayong preparation na ginagawa din? Parang yung mga junior basketball players po natin. Yes po. Currently po si Coach Vernon, naghahanap po siya ng mga under 23 para po gaganapin po ata sa Thailand this coming November. Bali, meron naman po kaming mga may mga bata po kami na tinetraining for the future po. May mga 15 years old kami, 13, mga 18 years old, 19 years old na tina-try out po para po maging part po ng wheelchair basketball
wheelchair basketball po sa future po. So marami na po kaming member po ng basketball, hindi lang po 12. Siguro po nasa 20 na po kami. Wow. Po. Pero yung iba po kasi yung 12 po kasi yung official na lineup para po sa wheelchair basketball. Then meron po kaming tinatawag na May training naka-reserve pool. din kayo. Training pool po, parang 4 po na training pool. Then yung iba po ay reserves po para po makapasok sa spot. Ayan, time check po tayo. Doc Gina, ang bilis ng oras. 3:55 na pala. Sobrang na-enlighten tayo, na-inspire tayo sa ating pong guest for today. Ang dami po nating nalaman kasi nga in preparation din po, no, kasi meron ngang PhilS PADA competition this year. So that will be on November, and lahat ng probinsya po ay nakatanggap na ng communication about it. And for us here in Pangasinan, we're working on it. Meron na po kaming technical working group. So, thank you so much, Sir Kenneth, sa mga information po na nasabi po ninyo. Siguro po, message po ninyo sa ating pong, or a word of encouragement po sa ating pong mga fellow persons with disabilities na pwede mong maibahagi, sir. Siguro po sa mga katulad ko po na may disability po sa ating mga person with disability, lumabas po tayo sa ating comfort zone. Makilahok po tayo sa mga ginagawa po ng mga person without disability o at least without disability. Alamin po natin yung kakayahan natin kasi hindi po natin alam kung hanggang hindi natin susubukan. Kasi ako, dati hindi ko din alam kung ano yung para sa akin. Kumbaga, ngayon ko lang nalaman kung hindi ako sumubok na lumabas sa aking comfort zone. Kumbaga, mag-try po na tayo na mag-try po tayo mapagod. Kasi kung sakaling mapapagod ka po, di ka po talaga panghina ng loob. Kung sakaling mag-fail ka po sa isang bagay, ibig sabihin po, tama po yung ginagawa mo. Kasi part po yan ng success, yung failure po. Ma'am, ang napansin ko sa ating guest ngayon, Doc Gina, no, napaka-positive niya. Yung perspective niya sa buhay, napaka-positive, very inspiring at nakaka-motivate po talaga siya. And thank you so much, Sir Kenneth. How about po sa ating government? Kung meron po kayong nais sabihin sa ating pong government, ano po kaya yung nais po nating sabihin? At siguro po sa ating mga kababayan na rin po, dito po sa ating bansa po. Siguro po, ang inano lang po, since inaangat na po natin yung inclusivity dito sa Pilipinas, sa inklusyon, lalo na sa mga person with disability, yung equalization lang po ng support. Kasi pare-parehas naman po kami nagte-training bilang isang atleta. Yung pawis dugo, araw-araw namin ginagawa, katulad po ng athletes without disability. Kumbaga, kung sila nagte-training din po kami ng buong dugo, yung buhay namin, tinataya din namin sa training namin. Kumaga, kung ano din po yung ginagawa nila, ginagawa po namin. Kaya bakit po may separation? Dapat po equality. So Miss Jen, sa'yo yung nawala yung boses ni Yes, Kenneth? Naputol ka. Okay na siya. Sige, Doc Gina. Okay, yung 'di ba po pwede namang i-arrange ng national government together with yung mga provinces natin na parang co-augmentation for the athletes, at pwede naman natin ilagay yun sa ating 'di ba, annual investment plan or plan of action. So yun, magandang talagang na-open ulit yung mind ko na oo nga naman. Bakit kalahati? Ano yung pagkakaiba ng batang may kapansanan ng mga athlete with disabilities sa athletes without disability? Diba? Wala naman eh. Yeah. So they are both playing for the country. So equal footing should be given to them. Yes, Miss Jen. Thank you. Yeah. Thank you so much, Sir Kenneth Tapia, sa inyo pong pagpapaunlak sa aming pong paanyaya bilang maging panauhin po namin sa araw na ito. Thank you so much sa information, and we wish you all the best, more power to your team, and congratulations in advance sa mga gold or mga medals pa na inyo pong makakamtan para po sa ating bansang Pilipinas. With that note po, maraming salamat po ulit, sir. Ayan, Doc Gina, time check po tayo.
Yes, 4 o'clock na sponsors. po. Ayan, siyempre po, magpapasalamatan po natin ang ating pong mga sponsors at meron pa rin po tayong mga karagdagang announcement. JM, please. Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com incarnation@gmail.com INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Ayan, muli po, maraming salamat po sa inyo pong pagtutok dito po sa programa natin sa Incarnation. Nais ko lang pong basahin ang Bible verse po na ito. From 2 Corinthians chapter 12 verse 9 to 10. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Verse 10, that is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. So maraming salamat po sa pag-tune in po sa episode na ito ng Incarnation. Ang inyong suporta at interes sa kwento ng ating mga Paralympic athletes ay napakahalaga at nagbibigay inspirasyon sa kanila. Sa bawat pagsubok at tagumpay, ang ating mga atleta ay nagpapakita ng tunay na tibay at determinasyon at kayo ang nagbibigay ng lakas sa kanilang paglalakbay. Muli, nais po namin pasalamatan ang lahat ng mga Pilipinong atleta na nagsisilbing inspirasyon sa Paris 2024 Paralympics, sina Agustina Bantilok, Gerald Pete Mangliwan, Cindy Asusano, Ernie Gawilan, Angel Otom, at Alet Kiana Ganapin. Ang kanilang dedikasyon at pagsusumikap ay tunay na karapat-dapat sa ating pagkilala at suporta. So wag po nating kalimutan, sa Incarnation, ang inklusyon ay ngayon na. Hanggang sa susunod na episode, patuloy po nating ipagdiwang ang tagumpay ng bawat isa at ating kolektibong pagsulong. Maraming salamat at magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode. Magandang hapon.